Hi, good day. Welcome again dito sa Salt for the Spirit. And hopefully, nagustuhan nyo yung first video natin ever which talks about yung paano alam ng Panginoon yung ating mga pangalan. So ngayon dito sa ating second video, sa ating second topic is pag-uusapan naman natin bakit kailangan nating i-share lagi yung God's Word. So ako po, alam niyo naman, specifically, talagang ang ginagawa ko ay nag-share ako ng salita ng Panginoon. Kumbaga, my goal is always to inspire at the same time ay maipafeel ko o maiparanas ko sa tao kung ano yung naranasan ko sa presensya ng ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo. So, malalaman natin ngayon bakit kailangan natin i-share yung kanyang salita sa iba, of course. So, base din sa aking karanasan, sa tuwing ako yung nag-share ng God's Word, iba yung nafe-feel ko iba yung nangyayari sa akin. Para nagkakaroon ako ng some satisfaction na hindi talaga mababayaran o mapapalitan ng kahit anumang worldly things, pera or kung anuman. And lalo na kapag nakita mo yung taong sinaran mo, na-inspire at the same time, nabago yung buhay niya. So, iba lang yung feeling kapag nag-share ka talaga ng God's Word. And ito rin ay base sa Mark 16:15 which is yung aking main topic ngayon. Ang sinabi doon ay preach the gospel to the world. So, ibig sabihin, i-preach mo yung gospel. Kumbaga, marami magsasabi na parang hindi ako marunong magsalita o kaya naman natatakot ako mag-preach because I'm a sinner. I cannot preach because maybe people will judge me. Maybe people will look at my sins at the same time yung mga nagawa ko sa kanila kung ako man ay nagkamali. Pero take heed, my brothers and sisters, hindi nangangahulugan na ganun. May mga tawag dito flaws tayo or meron tayong mga lacking, sabihin natin lacking talents about sa pagsasalita ay hindi na natin kakayanin or hindi na tayo makakapagsalita. God will still guide us as long as ito ay nasa puso natin at hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat makabahan na baka i-judge tayo kasi wala namang, alam mo yun, wala namang hindi sinner sa mundo na ito. Kaya kumbaga, ang sinabi lang naman ng Diyos ay preach. Hindi man sinabing preach kapag ikaw ay malinis na. Just preach whenever you're righteous kasi wala magiging righteous sa atin. So, yun ang aking paunang message, brothers and sisters. Kung gusto ninyo mag-share or something, do it for the glory of God. And tandaan mo, hindi mo ito ginagawa para sa iyo, kaya wala ka dapat ikatakot or ikahiya. At hindi ka rin pwede i-judge, of course. And second din, sabi din sa Romans 10:14-15, ang importance daw ng pag-preach ng gospel ay para syempre yung mga taong hindi pa kilala ang Panginoon ay makilala nila ang Panginoon. And of course, dito rin, syempre paano naman sila tatawag sa Diyos kung sakaling hindi pa nila kilala nga, kumbaga. And sa preacher naman, on the other hand, magiging maganda rin ito para sa preacher kasi mas ma-enhance pa nito yung tinatawag na spiritual talent at magkakaroon siya ng tinatawag na additional spiritual nutrition sa kanya. Kumbaga, magkakaroon siya ng more guidance and wisdom and talagang I will assure you that if ever you will be pondering upon God's Word, you will live a very healthy and happy life. And sabi din kasi noon ng verse na ito, how beautiful are the feet of those who bring good news. So, bakit feet? So, ito ay in reference with Isaiah 52:7. Kasi noon, sa panahon ni Isaiah noon, at kumbaga nagkaroon ng reference si Paul dito. Noon, yung mga runners na tinatawag, yung mga nagdadala ng balita, kapag ikaw daw ay nagdadala ng isang worthy na balita or yung magandang balita, ay kino-consider daw na ikaw daw ay merong magandang paa. Kumbaga, magandang beautiful feet in short. Ang feet kasi nagsisymbolize siya before sa respect, sa parang tawag dito reputation, good reputation ng isang tao. So if you are bringing the good news or if you are spreading the word of God which is very worthy, you are considered to have a beautiful feet. So yun yung sinasabi natin. Kumbaga medyo metaphorical siya. Pero somehow, makes sense din. Kasi, di ba meron naman tayong, meron din tayo nabasa, or alam naman natin ang kwento na ang Panginoon, may time na ang Panginoong Hesukristo, hinugasan niya yung bawat paa ng kanyang mga apostol. Of course, to show them yung pagiging humble. At the same time, bakit paa? Siguro ganun ka-significant ang paa noon Kumbaga, tinitreat yun as respect. Yun nga, so tulad na nasabi ko, ay parang good reputation ng isang tao. So, meron kang beautiful feet. Hindi literal, of course. So, next would be under 2 Timothy 4:2. Ang sabi, pag nag-preach naman daw,
kailangan pag nag-preach ka with respect, with love, and humility. And at the same time, may patience ka rin. Of course, the way kung pag ikaw ay nag-preach na parang lumalabas na nakikipag-debate ka na, or kunyari may nagtanong sa'yo, let's say, one of your audiences nagsabi, atheist siya. So of course, that atheist will really try his best to debate you, or will really try his best to destroy you. Pero syempre, dapat ikaw may patience ka pa rin. Hindi ibig sabihin na ganun ang balak niya ay magpapadala ka na sa kanya. Kailangan ang iyong goal pa rin is to preach or to share. Hindi makipagdebate o makipag-away. That's under 2 Timothy 4:2. Under 1 Peter 3:15 naman, pag ikaw daw yung mag-share, don't forget na kailangan nasa isip mo, nasa puso mo ang Panginoong Hesukristo, and always be prepared to give answer to those questions na ibabato sa iyo ng mga tao. Of course, in-emphasize din doon na with gentleness and respect, hindi nawawala yung positive attributes, kasi tama nga naman, ang ating Diyos ay Prince of Peace. So, ibig sabihin, kung ikaw ay mag-share ng gospel pero medyo maangas ka o medyo paaway ka, hindi nagre-reflect sa'yo yung utos ng Panginoon at hindi nagre-reflect sa buhay mo ang Panginoong Hesukristo. So always remember, if you wanted to share God's Word, always share it with humility, with respect, gentleness, and with patience. And love, of course, the most important of all. Another verse na may share ko ay yung under Colossians chapter 4, verse 5 to 6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So, bakit nga daw ba kailangan, parang sinasagot niya bakit kailangan natin maging gentle or maging maayos sa pakikipag-usap o pag-share ng word ng ating Panginoon, kasi daw mas makakapagsagot ka ng maayos, at the same time mas magkakaroon ka ng tinatawag na wisdom sa pagsagot at pagharap ng mga questions na ibabato sa iyo. So yun ang pinaka-importante sa lahat din. So bakit ka nga ba mag-share ng word, or bakit nga ba gugustuhin mo na mag-share? Kunyari, ako maganda naman buhay ko, blessed naman ako. Bakit kailangan ko pang guluhin ang sarili ko para mag-mission, para mag-share ng word sa ibang tao? Okay na ako. Kumbaga, God has already transformed me. So, syempre, ang unang sagot dyan, yun nga, under Mark 16:15, we have been authorized or we have been mandated by God to spread the gospel to the world. So, ano ba ang benefit? So, syempre hindi tayo magkakaroon ng benefit na financial. So hindi yun yung sinabi ng Panginoon. And wag tayong mag-iisip ng gano'n na para pa nag-share ako ng word, baka magkaroon ako lagi may kapalit. Hindi. Wag gano'n, kapatid. Ang isipin natin is ginagawa natin to para sa Diyos. At Diyos na bahala. Of course, our labor will always not be in vain if we are doing this for our God, which is the Lord Jesus Christ. So, first, ano daw ba yung benefit? Mag-i-spread syempre yung God's love, and at the same time yung salvation, yung message of salvation. So, alam naman natin na kapag tayo nag-share, syempre ang ating sentro dapat ang ating Panginoong Hesus, mas lalong nagkakaroon ng hope ang tao na, oo nga, may Diyos pala talaga, at buti nga sinave niya ako kahit na ako ay isang makasalanang tao na akala ko wala na akong pag-asang magbago. So, yun yung una. Second, transformation and spiritual growth. Tulad din na nasabi ko noon na kanina, earlier, or rather, a while ago, kapag ikaw ay malagi nag-share, talagang magkakaroon ka ng growth. Magkakaroon ka ng transformation sa sarili mo na kumbaga yung mga dati mo nagagawang sin na paborito mong magawa, unti-unti na siyang mawawala at unti-unti ka na rin may improve because you are already following the way that the Lord or that our Lord has traveled before. So, yun yung pangalawang maganda. Pangatlo, you will be giving an inspiration and encouragement to everybody. So, ibig sabihin nun, kapag nakapagbigay ka ng inspirasyon at encouragement sa iba, alam naman natin na ang mga tao ay talagang sasaya, at the same time talagang magkakaroon sila ng reason to live. Hindi katulad noon kung sakali man sila ay maraming problema. Pang-apat, of course, you will build faith and belief. So, syempre, nakapagtanim ka na ng seed sa tao. Of course, yung tinanim mo na seed doon sa taong yon, there will be a higher probability, or in short, kung God's will, of course, si God na kasi ang magagawa nun, siya na kikilos. Kumbaga, ikaw na nagtanim, ikaw na nag-share, siya nakikilos sa buhay ng tao, and yung tao, pag kumilos na sa kanya, tutubo na yon. Kumbaga, parang katulad sa Bible, yung mustard seed, na sobrang liit lang, pero kapag lumaki, sobrang laki naman. Kumbaga, kapag tumubo na siya. So, ganon. And nakakatuwa yun pag nangyari kasi makikita mo yung tao talaga mag-change siya 180 degrees. So, number 5, community and fellowship. So, self-explanatory. Kapag kunyari nagkaroon ka ng
ng chance na makapag-share ng God's Word sa iba, makakabuo kayo ng camaraderie, or in short, yung magkakaroon kayo ng friendly atmosphere. At the same time, yung mga dating mga sabihin natin, alone o loner, magiging ano na sila, sociable na rin sila. At the same time, makaka-inspire na rin sila ng mga other na tao, lalo na yung mga may mga mabibigat na problema, suicidal or something. So, yun yung panglima. Pang-anim, guidance and wisdom. So, katulad din yun na nabanggit ko sa number 3 o 2. So, magkakaroon ka ng additional na guidance and wisdom sa buhay mo kung paano mo kumbaga paano mo isasabuhay yung natututunan mo at i-share mo sa tao. So, 7 is cultural and moral impact. So, of course, self-explanatory lang din. Kapag kunwari, nag-share ka ng God's Word, matututo ka magkaroon ng respect sa iba, sa kanilang culture, sa kanilang, kumbaga, mas magkakaroon ka ng tinatawag na emphasis sa moral law kaysa sa law na gawa ng tao. So, moral law, ano ba yung moral law? Of course, yung ibinigay ng Panginoon kay Moses, doon sa yung 10 Commandments na tinatawag, yung thou shall not kill, thou shall not steal. So, mas lalo kang magkakaroon ng emphasis sa mga yon, sa mga bagay na yon, no, which is very important or most important sa lahat. Then, number 8, of course, magkakaroon ka ng healing and comfort. So, pag healing and comfort, kung sabihin natin, yung taong sineran mo ay dumadaan sa pagsubok, kahit ikaw mismo, kahit na ikaw dumadaan ka sa pagsubok, nag-share ka pa rin, the tendency is that you will be having, having a feeling of being healed. At the same time, magkakaroon ka ng feeling na para kang may nagko-comfort sa'yo. Kasi, salita ng Diyos yan and ang salita ng Diyos is very powerful, very comforting, and very loving. Number 9, fulfilling the Great Commission. So, sa Great Commission naman, of course, connected to dito sa Mark 16:15, of course, yung spreading the Word of God. So, ma-fulfill mo. Magagawa mo yung inatas sa'yo, which is to share His Word, share the gospel to the world, kumbaga. And number 10, eternal impact. So, ito, eternal. When we say eternal, hindi po ito yung moving eternals. Of course, hindi tayo naniniwala dyan. Pero ang eternal, ibig sabihin, yung beyond this world, beyond this universe, kung ano ba yung kakaharapin natin in the future. In short, magkakaroon tayo ng assurance na after this life, after we die, meron tayong assurance na mapupunta tayo sa langit kasama ng ating Panginoong Hesus at pupurihin natin at magsasamba tayo sa Kanya doon. Wala nang sakit, wala nang lungkot, wala nang mangyayaring kahit anuman negative kasi nandun na tayo sa Kanyang piling. Everything is perfect already. So, yun lamang, yun yung mga benefits na kailangan. And I do hope that this video has inspired you to share God's Word. Huwag na kayo mahiya, and kung sakali man na kailangan nyo ng guidance or something, pwede kayong mag-comment lagi or kaya pwede naman kayong mag-personal message sa akin. I'll be giving my Telegram at the same time yung aking WhatsApp dyan sa description box. And I do hope that you could like, share, and subscribe to my channel o to our channel para mas marami pa tayong mayakag at mas marami pang makarinig ng salita or magandang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang, and maraming salamat. I'm praying and hoping that you're always good and may God bless you always. Thank you so much and see you again sa susunod na video.